August 22, Ephesians chapter 1 verse 7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of His sins in accordance with the riches of God's grace. Magandang umaga sa ating lahat. Ako si Aaron John Lambang. Ito ang aking daily devotion para sa araw nito. At ang tatalakayin nating paksa ay tungkol sa may listahan ka pa ba ng kasalanan? At ano naman po yung konsepto ng redemption? Agad po natin simulan at tunghayin at tumako po tayo sa redemption. Refers to Christ's saving work as an act of buying back sinners from bondage to sin, death and the devil through the payment of ransom his own life. The imagery is drawn from the slave markets of the ancient world where captives were purchased and set free, while the ransom concept is biblical. Caution against overspecifying to whom the ransom was paid. The focus is not on the recipient, but on the Redeemer itself, Jesus Christ, who satisfied God's justice and liberated us by His blood. Okay? Agad po tayo dumakat sa teaching, no? Una, redemption summarizes the entire Bible. Kailangan natin maalala yung pagtutubos, o kailangan natin maintindihan ang pagtutubos ang nagbubuod ng Biblia kung bakit nga ba binabring up si Adam and Eve nung kinain yung apple. Bakit nga ba nagkaroon ng Jesucristo? Bakit nagkaroon ng Moises? No? At bakit nagkaroon ng redemption? Or rather say, revelation. Redemption summarizes the entire Bible. Na nung tayo nahulog sa kasalanan, nung tayo nahulog o nawala sa presensya ng Panginoon, we fell into sin, we fell into depravity, we fell into lack of goodness. Nawala natin ang ating purpose, ang ating intensyon, ang unang intensyon o original intention kung saan bakit tayo binuo ng Panginoon upang iluwalhati ang kanyang pangalan, upang idangal ang kanyang pangalan. Sa ganun, tayo niligaw. At ang mga bagay na liligaw o bagay na nawawalan ng saysay minsan, sabihin natin, ay kailangan ay nagkakaroon ng redemption sa mundong ito. Ngunit tayo, dahil tayo nadaplisan, tayo nagkaroon ng kasalanan, we're blemished, no? Ang isang paraan lamang na para tayo ay maligtas at mabalik sa akap na Panginoon ay sa isang sacrifice, which is si Jesucristo. Sa ganun, nandito tayo sa pangalawa nating katuruan. Redemption shows the beauty of the cross. Pinapakita po ng cross ang usually bago po nagkaroon ng Jesucristo, ang simbolo po ng cross ay something rugged, rough, isang bagay na hindi ka nais dahil ito ay isang parusa sa mga taong gumawa ng kasalanan o na ayon sa batas o mga malubhang kasalanan na ayon sa batas ay na pwedeng ikamatay na hindi mabilis ang mabagal. At sa ganun, kita natin na sa cross na namamatay lang dun mga mamamatay tao, mga nagnanakaw, yung mga nakagawa ng malubhang kasalanan. At pagkatapos ni Jesucristo, dito natin nakita na naging beautiful ang cross. Why? Ang kasagutan po dyan ay dahil sa kanyang kalooban na para iligtas tayo, itubos ang ating mga kasalanan, kinuha niya ang sakit, kinuha niya ang shame, ang shame ng cross, at binuhat niya ito proudly for us upang maligtas tayo, upang matubos ang ating mga kasalanan, which number 3 shapes us into Christ-like character. Dahil sa ginawa ni Jesucristo, tayo ay nagigiba ang ating pagkatao patungo sa Kanya. Ayun lamang. Salamat po sa pakikinig at mabuhay.